maaari po ba naayayahan ko po ang lahat po sa atin na tumayo bilang pagbibigay galang po sa salita ng Panginoon. This month of February, tayo po ay tutungo, we will explore the book of Ruth, na kumbaga may mga ilan po sa atin, maaring hindi pa natin nababasa itong passage na ito, but let's dive in, let's meditate upon the Word of God. At makikita po natin yan sa first part ng book of Ruth, atin pong tutunghayan for today ay nasa chapter 1. So from chapter 1, verses 1 to 18. So okay lang po ba? Salitan po tayo magbabasa. Ako po muna magbabasa from verses na nasa slide po natin, and then the next slide will be you. Okay lang po ba? Verse 1 to 2. Nung time na mga judges ang namumuno sa bansang Israel, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Dahil dito, nagpunta ng Moab si Elimelech. Mula siya sa angkan ni Efrat at nakatira sa Bethlehem na sakop ng Juda. Kasama niyang pumunta si Naomi na asawa niya at ang dalawa nilang anak na sina Malon at Chilion. Habang naninirahan sila sa Moab, next slide po, kayo naman po magbasa. Verse 5, ang sabi ng salita ng Panginoon, namatay din sina Malon at Chilion. Kaya naiwang mag-isa si Naomi na walang asawa o mga anak. Nabalitaan ni Naomi na binlis ni Lord ng mga masaganang ani ang bayan niya, kaya nag-ready siya na umalis ng Moab kasama ang mga manugang niya. Kayo naman po? Verse 9 po, bigyan sana kayo uli ni Lord ng asawa at magkaroon ng bagong pamilya. Tapos niyakap na sila ni Naomi para magpaalam. Pero umiyak ang mga manugang niya at sinabi sa kanya, hindi ka namin iiwan, sasama kami sa inyo, pabalik sa bayan nyo. Verse 11. Ano po sabi sa verse 13? Makakapaghintay ba kayo hanggang lumaki sila? Ayaw nyo bang mag-asawa ng iba? Mas masaklap ang nangyari sa akin kaysa sa inyo kasi pinabayaan na ako ni Lord. Kayo naman po? Ano po sabi? Verse 16, pero sumagot si Ruth, huwag mo na pong ipagpilitan na iwanan kita. Hayaan mo na po akong sumama, saan ka man po pumunta, doon din ako pupunta. Saan ka man tumira, doon din ako titira. Ang bayan mo ay magiging bayan ko rin, at ang Diyos mo po ay magiging Diyos ko rin. Sabay-sabay po nating basahin, verse 17 and 18. Saan ka man mamatay, doon din ako mamamatay. Saan ka man po ilibing, doon din ako ililibing. Parusahan sana ako ni Lord ng matindi kung iiwan kita. Kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Nang makita ni Naomi na desidido talaga si Ruth na sumama sa kanya, di na siya tumutol. Diyos pong magpala ng kanyang salita. Let's all close our eyes and bow down our heads. Sa tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw po na ito. Lord, worship pa lang, we can just feel your presence in this place, oh God. Pagpunta pa lang namin dito sa lugar na ito, Lord, we believe that something good and something great is about to happen sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya Lord, ang panalangin po namin, bukas na puso, sound mind, focus, Panginoon. Lord, we remove any distraction, Panginoon, so that maalis po kami, ma-disalign po kami, Panginoon, sa iyo pong salita. Help us, oh God, to meditate upon your word and apply your word starting this day forward. Salamat po at maingat po naming ibinabalik sa iyo ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus, at ang lahat na nagmamahal sa Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po tayo ngayong oras po na ito.
Ang title po ng ating pong pag-uusapan from the introduction ng ating pong series na Able to Love. Dahil naniniwala po tayo with the love that God has bestowed upon us. Sino po dito naniniwala nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga buhay? Taas ang kamay. And because of that, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, we are also able. Sabihin nga po natin, able. We are able to love the people around us. And that's our focus for this month. Hindi lang natin, of course, tama, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Pero naniniwala po ako that as we experience the presence of God, as we experience the love of God sa buhay ng bawat isa po sa atin, nakikita, showcase yung pag-ibig na yon sa mga taong nasa paligid po natin. I hope and I pray na starting this day forward, alam niyo po yung bawat relationship po natin sa mga taong nasa paligid po natin, relationship natin sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya po natin ay mas lalo pang mag-umalab, mas lalo pang ma-establish for the glory of God. And who can say amen to that? So, kaya ang pag-uusapan po natin, ngayong oras po na ito ay pinamagatan po natin through thick and thin. Through thick and thin. Nakarinig na po ba kayo ng ganyang phrase? Yung salitang through thick and thin, ano po ibig sabihin yan? May problema o wala? Andyan yung tao sasamahan ka at hindi ka iiwan. Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Hallelujah. Mukha po bang hindi kayo iiwan yan? parang natawa lang. Pastora, medyo medyo yung tanong mo, hindi ko pa alam, hindi ako sure, hindi ka sure. Totoo po ba yun mga mga kapatid? Tingnan po natin, ating pong tunghayan. Ano po sabi in verse 1 and 2 ng binasa po natin na Ruth? Sabi po dyan, nung time na mga judges ang namumuno sa bansang Israel, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Dahil dito, ano po nangyari? Nagpunta ng Moab si Elimelech mula sa angkan ni Ephrat at nakatira sa Bethlehem na sakop ng Juda. Kasama niyang pumunta si Naomi na asawa niya at ang dalawa nilang anak na si Malon at Chilion habang naninirahan sila sa Moab. So ano po ang context nito? Ano po ang nangyari? What happened to them is during that time, ang pamilya po ni Naomi at si Elimelech na kanyang asawa, ang bayan daw po nila ng Bethlehem, kung nasaan man sila during that time, ay nakaranas daw po ng taggutom. And nung mga oras po na sabi dyan, nung mga time ng mga judges, bakit po? Bakit time ng mga judges? Kasi nung mga panahon po na yan, wala pa pong nag-reign na hari. Wala pa pong hari ng mga oras po na yon. At yung pinanggalingan, bago po ang Book of Ruth, is ano po? Judges. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. And then saka papasok yung Ruth. So during that time, tanging mga oras po yun, kaya nga sabi in Judges chapter 21 verse 25, in those days, ang Israel, no mga oras po na yun, had no king. And all the people did whatever seemed right in their own eyes. So in other words po, ito yung mga panahon, just imagine, walang haring namumuno, walang presidente, walang tagapanguna. Just imagine the disaster. Just imagine the chaos na kinakaharap po ng bawat tao during that time. At sabi ng Bible, ginagawa, kanya-kanya na. Ginagawa nila kung anong tingin nilang tama sa paningin nila. At ganun din po ang ginawa ng pamilya ni Naomi sa pangunguna ng, of course, ama ng tahanan na si Elimelech. Ang ginawa niya, dahil ito yung tingin niyang tama sa kanyang paningin, ang ginawa po nila, dahil nakakaranas na ng taggutom ang Bethlehem during that time, ang ginawa po nila, nag-decide si Elimelech kasama na kanyang buong pamilya at nasabi doon, asawa niya at ang kanyang dalawang anak na pumunta ng alin? Ng Moab. Bakit? Kasi sa paningin siguro ni Elimelech, ayaw namin makaranas ng tagutom. Total, nanggaling naman na ako sa Moab. But during that time, ang Moab ay medyo mataas ang economy, kayang mabuhay, kayang mag-survive. So yun na naging desisyon ni Elimelech. Now, I want to show you this picture ng family po ni Naomi. So sino-sino po silang magkakasama na pumunta from Bethlehem to Moab. So, una po dyan, of course, si Elimelech na ama ng tahanan. Alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng pangalang Elimelech is, my God is King. Ang ganda, no? Sabi mo sa katabi mo, ganda. Talagang, grabe, pangalan pa lang, blessed na blessed ka na. Nandiyan po ba tayo? Tapos sinundan pa nung pangalan ni Naomi, ang ibig sabihin ng pangalan ni Naomi, alam niyo po ibig sabihin? Sweet. Wow, sweet. And
pleasant. Sweet or pleasant. Ang ganda po na pag kinombine, grabe, how pleasant it is. How sweet that to know that my God is King. But during that time, ang kanilang pong sitwasyon, ang kanilang pong setup, dahil nga dumadaan na sila ng tagutom, hindi natin alam, siyempre, mga mag-asawa, hindi naman perpekto ang relationship, dumadaan na ng pagsubok. Sino po dito makaka-relate dyan? Totoo po ba? Sa bawat pamilya, there's no such thing as perfect relationship, perfect family. Dumaan din po sila na struggle sa buhay. Tapos, ito po alam niyo po ba kung anong pinangalan nila sa kanilang mga anak? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin? Tanyo po kung ano. Ito, unang anak po nila, si Malon. Alam niyo po ba ibig sabihin ng pangalan Malon? Sick. Sickly sa Tagalog. Sakit. Imagine mo, saan ka naman nakakita, magulang, pinangalan sa anak, Lagnat. Ito nga pala yung anak ko, si Lagnat. Diba? Oh, I want you to meet. Oh, ito nga pala, si Lagnat. Tapos yung isa, yung kapatid niya, ito pa. Diba, dalawa nga po sila. Oh, yung pangalawa naman, si Kilyon o si Chilyon. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Chilyon ay frail or tired. Imagine niyo, pinakilala pa lang pagod na, di ba? Ay, ito nga pala, si Puyat, si Pagod. Now, hindi po natin alam bakit dumating sa point. And during that time, especially in the Old Testament, napaka-significant po ng pinapangalan ng isang magulang sa kanilang mga anak. It only means this. They're declaring something sa buhay ng kanilang mga anak. Now, we don't know ano nangyari sa kanila, bakit dumating sa point na ito yung pinangalan nila sa kanilang mga anak. And to fast forward, ang nangyari po, dahil akala ni Elimelech na tama yung desisyon niya sa kanyang paningin, umalis po sila from Bethlehem. Now, imagine po, ang Bethlehem, ang lugar ng Bethlehem, during that time, ay lugar kung nasaan po ang bayang pinili ng Diyos. Lugar po kung nasaan yung mga kapwa mananampalataya na nakakakilala sa Panginoon. Just imagine. So, nanggaling sila doon, umalis po sila, pumunta po sila sa Moab. Now, malibang umalis at pumunta sa Moab, now, akala ni Elimelech tama yung kanyang decision, pero alam niyo po nangyari, fast forward, ang naging turning point, ang naging endgame ng kanyang desisyon, isang malaking pagkakamali. Sabihin mo sa katabi mo, bakit? Kasi during that time, sobra po, pino-forbid ng Panginoon, pino-forbid ng Diyos, na pumunta ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos sa lugar ng Moab. Bakit? Anong meron sa Moab? Sabi nga po natin, Moab. From the word Moab, kung babasahin po ninyo, yung Genesis chapter 19, wala po yung sa slide natin, pero dito po lalabas yung story, naalala niyo po ba yung pinsan ni Abraham na si Lot? So si Lot po, during that time, nung habang lasing na lasing po siya, ang ginawa po ng kanyang mga anak na babae, siniping po siya. Just imagine, mga kapatid, anak sa ama, anak sa ina, hanggang sa nagbunga po itong kasalanan na ito, at pinangalanan po nilang Moab. Sabihin nga po natin, Moab. So, doon nanggaling po yung mga Moabites. Ibig sabihin, out of that sin, nagdugtong-dugtong nanganak ng kasalanan, hanggang sa yung lugar na yon ay naging lugar ng kompromiso o lugar ng kasalanan. Are you still here with me? Hindi lang po yun. That place was also a place where they worship their own or their false god. Yun yung lugar kung saan sinasamba nila kung sino-sino, kanilang mga Diyos-Diyosan. So just imagine, yung pangalan ni Elimelech na ang ibig sabihin, ano po ulit ibig sabihin? My God is King. Just imagine, mga kapatid, parang ang layo. Andiyan po ba tayo? Bakit parang ang layo ng nasa pamuhay? Bakit? Just imagine, mga kapatid, nasa lugar ka na ng Bethlehem. Nasa secured place ka na kahit alam mo tagutom, pero you know that you are in the presence of God. You know that you are in the presence of the people na alam mong tutulong sa iyong mapalapit, lalo sa Panginoon. Just imagine, mga kapatid, bakit ka pupunta doon? Yung kahit alam mo sa tingin mo, tama sa paningin mo, pero dahil alam mo, ending nun at kahahantungan nun, kapahamakan, mga magulang at mga kapatid, ano nangyari? Tanong niyo po kung ano nangyari. Alam niyo po nangyari, nung umalis po sila sa kalooban ng Panginoon. Nung umalis po sila, one day decide, especially Elimelech, dinala niya yung buong pamilya po niya. Ito po nangyari, nabasa po natin, verse 3 hanggang 5. Ang nangyari po, wow, namatay si Elimelech. Naiwan ang asawa niyang si Naomi kasama ang dalawa nilang anak.
Hindi pa nakaka-recover si Naomi. And sino po dito mag-a-agree? Mahirap mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na kung, just imagine, nakasama mo, maaring naging kabiyak mo, isang ina na nawalan ng anak o isang asawa na nawalan ng asawa, napakahirap definitely. Mga kapatid, kahit lumipas na yung taon, andun pa rin yung sakit eh. Totoo po ba yun? Andun pa rin yung, hindi mo maisip paano ka makakapag-move forward. Hindi pa natatapos. Just imagine. Hindi pa natatapos ang isang dekada, sabi ng Bible, 10 years pa lang after nung mamatay ni Elimelech, dahil nagsipag-asawa na yung mga anak ni Naomi, si Malon at saka si Chilion. After 10 years po ang nangyari nung nagstay po sila, sabi po in verse 5, namatay din sina Malon at Chilion. Kaya ano po nangyari? Naiwang mag-isa si Naomi na walang asawa o mga anak. Sabi nga po natin, parang just imagine na walang ka ng mga taong inaasahan mo. Na walang ka ng mga taong sinasandalan mo, dinedependihan mo. Totoo po ba yun, mga kapatid? Para ka na rin nawalan ng pangarap. Para ka nang nawalan ng pag-asa. Sino pa kakapitan ko? Nasa lugar ako, kung nasaan, hindi ako familiar sa lahat, hindi ako taga dito. Nasa foreign land ako. Tapos ako lang ang mag-isa. And just imagine, mga kapatid, kung susumahin po natin yung lugar ng Bethlehem to Moab. Alam niyo po ba kung ilang kilometers? Saan niyo po kung ilan? 80 kilometers. At sinerch ko po, sabi ko, ano kaya pertutungan from dito po sa May Kawayan? Yung 80 kilometers po na yun, pag pumunta po kayo ng norte, ang labas po noon, 80 kilometers 80 kilometers, ang labas po noon, Cabanatuan. Pag pumunta ka naman ng south, ang labas po noon, 80 kilometers from May Kawayan, Nasugbu, Batangas. And just imagine, mga kapatid, wala pa pong transportation ng mga oras po na yun. Ilang oras po ang biyahe from dito hanggang Cabanatuan? Ilan po? Yung iba 3 hours, yung iba depende pa sa traffic, umaabot ng 4 na oras. May sasakyan. Noong mga oras po yun, wala silang transportation. So hindi alam ni Naomi kung anong gagawin niya. Mag-isa na lang siya. Tapos ang natira sa kanya ay yung kanyang mga manugang na sino? Si Orpa at si Ruth. So dito po natin makikita that in the lowest point ng buhay ni Naomi, paano siya naka-experience ng pag-ibig, ng pagsasama through thick and thin. At sino dito gusto po maranasan yun? Yung hindi ka lang sasamahan sa pinakamagandang moment ng buhay mo, pero sasamahan ka hanggang sa pinaka-lowest point ng iyong buhay. So what do we need to know about this? Tingnan po natin. Base sa nangyari po kay Naomi, we have to understand this. If you fully want to experience something through thick and thin, number 1, you must know your right environment. Bakit po? Ano nangyari sa kanila? Ito na po, na-realize na ni Naomi, nasa mali akong lugar. Akala ko ito yung desisyon ko, itong desisyon na ito namin mag-asawa ni Elimelech, akala namin dito kami mabubuhay kasi during that time, ang Moab mataas ang economy. Akala namin kapag umalis kami dito, sa Bethlehem at pumunta kami sa Moab, akala namin magiging okay na ang lahat, kaya lang hindi pala. Nandiyan po ba tayo? At hanggat nasa mali kang lugar, mga kapatid, you are not able to see what God is doing in your life. You have to know, nasa right environment pa ba ako? Nasa mga tamang tao pa ba ako? Tignan mo nga yung mukha na katabi mo. Ano po nangyari? Tignan po natin. Verse 6, kayo naman po magbasa, 6 and 7. 1 to ready begin. Nabalitaan ni Naomi. Nabinles. Sige po, tuloy niyo po ang basa. Nabinles ni Lord ng masaganang tapos, nakita po natin, ano pong ginawa ni Naomi? Nabalitaan niya, wow, bumalik yung economic status ng Bethlehem. Akala nila mamamatay sila, akala nila hindi sila makakasurvive doon, kaya sila umalis. Pero nag-thrive, bumalik. Kasi bakit sabi ng Bible, binless ng Lord. So nung nabalitaan po ni Naomi yan, ano ginawa po niya? Nag-ready siya. Sabi ni Naomi, maring nasa isip niya,
I am in a wrong environment. Kailangan ko i-ready ang sarili ko na umalis sa lugar ng Moab. Anong ginawa po niya? Kasama nino? Kasama ng mga manugang niya. Mga kapatid, I want us all to be reminded of this. What can we learn from the story of Naomi? That for us to get to where God wants you to be, you have to walk away. Sabihin po natin, away. Away from a place that is not in the will of God. Mga magulang, mga kapatid, if you want God to bless you, if you want to experience that God is able in your life, ngayon pa lang, okay lang po ba? Wala pa naman pong Valentine's Day. Heart to heart po muna po tayo dito ngayong oras po na ito. Okay lang po ba sa inyo? The simplest is this. Kung alam mong wala ka na sa tamang lugar, at alam mong hindi na kalooban ng Panginoon, alisan mo na. Sabi mo sa katabi mo, umalis ka na dyan. Para lumugar ka sa tama, kinakailangan mong alisan yung mali. We can never justify what is wrong. It can be right in the society, pero kung babasihan po natin yung salita ng Panginoon, instruction na ni Lord eh. Ang ganda ng instruction ng Panginoon, kaya lang, dahil akala ni Elimelech na tama yung kanyang naging desisyon, nadamay kahit ang kanyang buong sambayanan. At just imagine, mga kapatid, ang pinaka-worst scenario ay ang nag-grip po nun, si Naomi, naiwan siya ng mag-isa. Naranasan niyo na po ba yun, mga kapatid? Yung parang, dahil feeling mo, nangyari sa buhay mo, nagkamali ka sa desisyon mo, dumating sa point na parang mag-isa ka na lang sa buhay. Nandiyan po ba tayo? Yung parang feeling mo, hindi ka na makaabante kasi, Lord, nagkamali ako eh. Dapat pala hindi kami umalis, pero Lord, nagkamali ako sa naging decision. Dapat hindi ko na pinatulan to. Dapat hindi ko na in-engage to. Dapat hindi na ako pumasok dito. Lord, sorry. Tapos nagulat ka na lang. Nung gagawin mo na yung tama, nire-ready mo na yung sarili mo, ikaw na lang pala ang mag-isa. Are you still here with me, church? So anong ginawa po ni Naomi? In chapter 1, ang ganda po kasi chapter 1 pa lang, buo na desisyon ni Naomi. Magdidesisyon ako, sabi niya, aalis ako dito sa lugar ng Moab at babalik ako sa Bethlehem. Just imagine, isang desisyon, mga magulang, mga kapatid, that can change a person's life. Nagsimula siya ng wala, kasi wala na siya makakapitan. At ang natira pa sa kanya, totoo po ba, natira sa kanya, mga manugang niya. Just imagine, kung generation natin ngayon, hindi mo kadugo. At madalas pa niyan, totoo po ba yun mga kapatid? Minsan nga yung kadugo mo na nga lang, lagi nang nagkakabangayan, lagi nang may diskusyon, lagi nang may elko. Huwag mo na tignan yung mukha ng katabi mo. Hallelujah. Wala po, Jesus name. Pero just imagine, mga kapatid, nagsimula siya ng wala, pero pinili pa rin niyang lumakad sa tama. Sabi ni Naomi, babalik na ako sa Bethlehem. Hindi ko na matataim na nandito ako sa wrong environment na to. Kung wala ang presensya ng Diyos dito, kung wala ang kalooban ng Diyos dito, kung walang kapayapaan akong nararanasan dito, aalisan ko to. At nung nag-decide na siya, finally, sabi natin, finally, na-realize niya na nasa maling environment po siya. Sinama niya kanyang mga manugang, pero ito, habang naglalakad po sila, tunghayan po natin, ano po nangyari? Verse 8 and 9. Habang naglalakad sila, sinabi ni Naomi sa dalawang manugang niya, umuwi na kayo sa mga nanay niyo. Bakit? Kasi kung tutusin, reality speaking, wala na silang attachment. Bakit? Kasi wala na eh. Patay na yung kanilang mga asawa, meron na silang chance para magkaroon sila ng bagong buhay. Bagong pagkakataon, mag-establish ng bagong pamilya. Kaya yun yung sinabi ni Naomi. Sabi niya, maging mabuti sana si Lord sa inyo, tulad ng kabutihan nyo sa mga asawa nyo at sa akin. Verse 9, bigyan sana kayo uli ni Lord ng asawa at magkaroon ng bagong pamilya. Tapos, ang nangyari po, niyakap na sila ni Naomi para magpaalam. Pero umiyak ang mga manugang niya at sinabi sa kanya. Ano po sabi sa kanya? Di ka namin, nakasapo natin, di ka namin, nakarinig na po ba kayo ng ganyang salita? Di kita iiwan. No po ba? Di kita iiwan kahit ano mangyari. Sabi doon, sasama kami sa inyo pabalik sa bayan nyo. Sasama kami. Tapos sabi ni, verse 11, sabi po ni Naomi, sumagot si Naomi, mga anak, umuwi na kayo. Just imagine,
bilang perspective ng isang nanay na nawalan. Nanay na gumuho ang pag-asa. Nanay at asawa na wala ng pinagdedependehan. Pwede niyang sabihin to sa harapan ng kanyang mga manugang. Umuwi na kayo. Kasi tama naman eh. Kung totoosin lang, wala na tayong attachment. Pero deep inside, sa puso ni Naomi, sinasabi ng utak at puso niya, sana magstay kayo. Kasi wala na akong malalapitan pa. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Pwede sinasabi niya to, pero nasa puso niya, kung pwede lang meron akong makaramay. Kung pwede lang may makasama ako. Kaya, nung narinig niya yon, wow, parang nabuhayan siya ng loob eh. Pero inulit niya ulit. Pangalawang pagkakataon, sabi niya, hindi, umuwi kayo. Bakit pa kayo sasama sa akin? Magkakaanak pa ba ako para maging asawa ninyo? Umuwi na kayo. Tapos ito na po, nung ine-explain na niya, fast forward, pagdating po ng verse 14, pagkasabi nito, lalo silang humagulgol at nag-iyakan. Talaga namang, siguro nandun na yung relationship nila sa isa't isa. Pero totoo po ba, mga magulat, mga kapatid, naranasan niyo na po ba yun, yung pinaka-lowest point ng buhay mo, tapos salamat kasi may umiyak na kasama. Nakasama mo during that time. Sipo dito, sige, taas sa kamay. Meron na po ba kayo nakasamang ganun tao? Nakasama mo nung umiyak, sinamahan ka. Tapos, ito po nangyari, verse 14. Tapos, niyakap siya ni Orpa, ni Orpha, na manugang niya para, magpaalam sa kanya. Just imagine mga kapatid, akala mo yung kasama mong iiyakan ka. Pero iiyakan ka, pero iiwan ka din pala. Sinamahan ka, pero dumating yung time na kailangan, may testing of the waters, may testing of the loyalty, biglang nawala sa piling mo. Ang masaklap, iniwan ka sa ere. Naranasan niyo na po ba yun? Yung akala mo taong makakasama mo. Akala ko pa naman Orpa. Sinabi ko lang naman yun para kunyari suyuin mo ako. Diba? Gano'n naman po talaga, diba? May mga pagkakataon, sinasabi mo baliktad, pero gusto mo suyuin ka. Tasa kami ng mga babaeng mag-agree. And who can say amen? O yun, diba? Totoo po ba? Totoo eh. Baliktad. Kaya nagulat siguro sa isipan ni Naomi, akala ko pa naman, grabe pa naman humagulgul to. Grabe pa, akala ko pa naman, ito na yung makakasama ko, iiwan lang din pala ako. Taas ang kamay ng naranasan nyo ng may nang iwan sa inyo. Naranasan nyo na po bang maiwanan ng kaibigan? Sakit. Maiwanan, wala nang attachment, pero kumbaga, by speaking, blood, kumbaga, family pa rin sila kasi may pinagsamahan sila. Just imagine, tinuri mong pamilya, pero iiwan ka. But I want us all to remember this. Kung may mga taong nang iwan sa'yo, huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi buti na lang may nagstay. Buti na lang sa lahat ng mga taong nang iwan sa atin. Taas ang dalawang kamay na naranasan mo ng maiwanan ng mga taong nasa paligid mo. Yung mga taong pinagkatiwalaan mo. Pero salamat kasi sabi ng Bible, ayun no, verse 14. Pero naiwan si Ruth. Naiwan si Ruth na nakahawak kay Naomi. You know what it speaks? It speaks loyalty. It speaks faithfulness. It speaks, grabe, yung matinding relationship na kahit wala na tayong attachment, pero dahil nilagay ka ni Lord sa puso ko, hindi kita iiwan. May mga tao po ba kaya sa buhay natin na kagaya ni Ruth? Tapos ito po, sabi, verse 16, sinabi ni Ruth sa kanya, sumagot si Ruth, huwag mo na pong ipagpilitan na iwanan kita. Hayaan mo na po akong sumama. San ka man po pumunta, doon din ako pupunta. San ka man tumira, doon din ako titira. Ang bayan mo ay magiging bayan ko rin. Ang Diyos mo po ay magiging Diyos ko rin. Number 1, you need to know your right environment. Number 2, you need to know your people. Ang ganda ng naging declaration ni Ruth kay Naomi. Bakit? Pinatunayan niya, Naomi, kahit na hindi na tayo related, as a family, namatayan din ako ng asawa, sabi ni Ruth, pero sasamahan pa rin kita. Ito ang commitment ko sa iyo at commitment ko sa Diyos. Sino po kaya sa mga tao sa buhay po natin
I hope and I pray, mga kapatid, yung kagaya ni Ruth. Yung hindi ka lang iiyakan tapos iiwan ka. Pero hindi ka lang sasamahan sa mga panahong masaya ka. Pero kahit sa mga pinaka-problemadong buhay mo at realidad ng buhay mo, andun pa rin at hindi ka iiwan. Tamang hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Pero mga kapatid, you have to know your people. Sino sasama sa'yo at sinong mananatili sa buhay mo. Kaya sabi ng Bible, you strengthen what remains. Bakit? Totoo po ba? Marami tayong mga kakilalang tao. Totoo po ba yun? Marami tayong connection. Marami tayong Facebook friends. Marami tayong, yung iba sa atin, siguro followers sa TikTok, followers sa Instagram. You can be with a lot of people. But remember this, you can only find real and genuine people through the darkest moment of your life. And once you find those people, once you have identified them, once you have know them, treasure them. Those are real gems. Bakit? Ano po sabi? Tingnan natin. Verse 16. Dito po lalabas yung one of the famous verses na madalas kino-quote ng mga Christians, ng mga tao. Sabi doon, sabi ni Ruth kay Naomi, where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Grabing, alam niyo po yun, grabing commitment. Saan ka pumunta, doon din ako pupunta. Saan ka mag-i-stay, doon din ako mag-i-stay. Your people will be my people and your God be my God. Hindi po ito usual sa mga magbiyanan, mga magmanugang. Totoo po ba doon? Madalas, makikita natin, maririnig natin, nagbabangayan, pamilya. How much more pa kaya yung biyanan at saka yung mga manugang? Andiyan po ba tayo, mga kapatid? But, I want us all to know, sino po kaya sa buhay mo yung makikita mo at ma-identify mo na parang si Ruth? Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Pamilya mo, hindi kita iiwan. Hindi kita hahayaang nandiyan ka lang sa moment ng buhay mo. Yun ang pangako ni Ruth kay Naomi. Tutulungan kitang makabangon. Babalik tayo ng sabay. Doon sa wrong environment mo, babalik tayo kung nasaan ang presensya ng Panginoon. You get to the right place, alisan mo yung maling environment mo, and find someone who will be like Ruth. Sabi nga po natin, Ruth. Tignan mo kayo mukha ng katabi mo, may kukonsider mo kaya na Ruth yan ng buhay mo? Hallelujah. Nadadalhin ka, sasamahan ka magbago, sasamahan ka makarecover, sasamahan kang magdesisyon ng tama. Kasi akala natin, tingin po kayo sa akin, akala natin, dahil may mga tao sa buhay natin na nagsira ng tiwala natin, akala natin, ganun na lahat ng tao. Totoo po ba? Kaya may tinatawag na trust issues eh. Bakit? Kasi akala natin, dahil nakaranas na tayo ng mga ganong klase ng mga pananakit, ganong klase ng mga offenses sa buhay natin, akala natin wala na tayo makikitang taong ganon. Totoo po ba? Hanggang hindi natin namamalayan, hindi natin nasa-showcase yung totoong capacity, yung buong capacity ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong nasa paligid natin. Pero lagi nating tatandaan, Light Church family, hindi lahat hindi nakatiwa-tiwala. Hindi lahat sasaktan ka. Hindi lahat iiwang ka. There's still people out there na ipapadala ng Diyos sa buhay mo para maging totoo sa'yo. Para maging genuine sa'yo through thick and thin. May problema man o wala, may pagsubok man, may pera man, mga magulang, mga kapatid, sasamahan ka. Tignan mo ulit yung mukha ng katabi mo, hallelujah. I hope and I pray tayong lahat sa lugar na ito, magkakasama pa rin tayo. May aircon man o wala, may kuryente man o wala, through thick and thin, we're still here together. Amen po ba? Lord, may inaalis ka sa amin. Wrong environment, wrong people, and number 3 and the last. Once you have identified those people, choose people who are willing to do life with you. Hindi ka lang sasamahan sa mga gandang moment ng buhay mo. Pero sasamahan ka willing na ipagpatuloy ang buhay na ito. Kasama ka. Maybe in your family, with the people around you. Identify them. Ano po sabi? Tignan natin in verse 19. Tapos, nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa. Kasama. Pagdating nila sa Bethlehem, naggulat ang lahat ng mga taga roon at nagtanong ang mga babae, di ba si Naomi yun?
Pagtalon po natin, verse 22, bumalik nga, identify, bumalik nga mula sa Moab, mula sa wrong environment, mula sa lugar ng compromise, mula sa lugar ng kasalanan. Si Naomi, kasama, sabi nga po natin na malakas, kasama. Kasama ang manugang niyang si Ruth na taga Moab. Dumating sila sa Bethlehem nung time na nagsisimula na ang anihan ng mga barley. Kapatid, as soon as we leave that wrong environment, hindi papayag ang Diyos na hindi siya magpapadala ng mga tao sa buhay mo. Dahil umalis ka doon, di papayag si Lord, ikaw lang mag-isa. Naomi, ako nakita ko lahat ng iyak mo. Kapatid, nakita ko lahat ng iyak mo, sabi ng Panginoon. And I will send someone who will be true to you. Hindi ka pa-plastikin. Hindi ka iba-backstab. Someone who will be with you through thick and thin. Kapatid, meron pa rin mga taong ganyan na ipapadala ang Diyos sa buhay mo. I hope and I pray na maging panalangin natin, Lord, I want that kind of person who will be with me. Tamang, Lord, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Pero Lord, I also need someone. Lord, people who will be with me. Totoo po ba? Hindi naman madali na magpatuloy sa buhay na ito. It's not easy to journey this life. That's why it's very important to know who will be your support system. Who will be with you. Yung hindi tayo bobolahin. Yung hindi lang iiyak tapos aalisan ka din pala. Yung makakasama natin sa buhay. Yan ang maging panalangin po natin. Kapatid, there's still people out there. You just need to know. You pray God, you ask God, Lord, baka mamaya hindi ko na nakikita itong mga totoong tao na to kasi baka nasa maling lugar pa rin ako. And I hope and I pray that as we leave this place, let us establish that kind of loyalty. In this world full of unfaithfulness, I hope and I pray, kung wala pa tayong nakikitang Ruth sa buhay natin, maging kagaya tayo ni Ruth. Lord, kung wala pa akong nakikitang taong loyal, taong faithful sa buhay ko, Lord, ako, sa mga taong nasa paligid ko, I want to be faithful to them. I want to be loyal to them. Lord, ayoko lang maging magaling ako sa harapan ng ibang tao tapos hindi ako magaling sa ibang tao. Lord, I don't want to be that kind of person. I want to be like Ruth. Kahit na hindi na kami related, kahit wala kaming attachment, magiging totoo ako sa Kanya. And that's the only time that we can showcase the love of God with the people around us. Tayo po tayong lahat ngayong oras po na ito. Taas ang kamay na mag-a-agree. Kailangan natin ng mga ganong klase ng tao. Yung iba sa inyo, sino po din po dito aamin, wala pa kayo nakikitang root sa buhay ninyo. Taas po ang kamay. Pastora, wala pa talaga. Mag-isa pa lang ako. But while we are praying for these people, Lord, tulungan mo po akong maging kagaya ni Ruth. May pagsubok o wala. Lord, sa pamilya ko, hindi ko susukuan ng pamilya ko. Sa mga taong nilagay mo sa buhay ko, Lord, hindi ko sila susukuan. I will be with them. Lord, I will share the life with them. The love that God has for us through thick and thin. Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? Kapatid, that's how we value relationship. I hope and I pray that before we leave this place, maging panalangin po natin, Lord, we don't want a shallow kind of relationship with the people around us. Lord, salamat because you are reminding us, Lord, how you have encountered Naomi through Ruth, Panginoon. Hindi man yan nakikita evidently, Panginoon, ng mga oras na yun yung kamay mo kasi sabi niya, pinabayaan na ako ni Lord. Mag-isa na ako. Iniwan na ako ng mga taong nasa paligid ko. Kapatid, naranasan mo na bang maiwang ka ng mga taong inaasahan mo? Ng mga taong sinasandalan mo, kagaya ni Naomi. Ngayong oras po na ito, una tigit sa lahat, babalik tayo. Ang ganda ng desisyon ni Naomi. Bumalik siya kung nasaan ang presensya ng Panginoon. Bumalik siya kung nasaan ang kalooban ng Panginoon. Bumalik siya kung nasaan yung tama at dapat niyang gawin. And that's the first thing that we're going to do today. Maybe today, some of you might face, or some of you ay maaaring dumadaan ng mga Moab ng buhay po ninyo. Dumating yung time na hindi mo namamalayan dahil sa desisyon na gawa mo,
hindi mo namamalayan, unti-unti ka na nagkakasala. Unti-unti ka na nako-compromise. And sooner or later, because of that decision, unti-unting nawawalan ka ng mga taong sa buhay mo. Feeling mo, iniiwang ka nila isa-isa. But as you make a step forward, as you make a decision, Lord, aalisan ko, Panginoon, yung environment na hindi mo kalooban. Lord, aalisan ko po, Panginoon, lahat, Lord, hallelujah, lahat ng mga mali sa buhay ko, Panginoon, Lord, tulungan mo po akong ituwid ito. Lalakad po ako sa katuwiran. And Lord, habang lumalakad ako sa katuwiran, Lord, I pray, Lord, mag-allow ka sa buhay ko ng mga taong tutulong sa akin upang ako ay mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito. If that is your prayer right now, can we all lift up our hands to God in this place? Some of you right now, I can just sense in my heart while all eyes are closed and all heads are bowed down. Some of you have experienced na naiwang ka. And because of that, naiwan ka ng pinaka-closest mo, nawala yung relationship, nawala yung trust, maybe because of the situation, and dahil doon, feeling mo hindi ka na makaabante. Dami mong pangarap sa buhay, pero every time na iniisip mo yung taong nang iwan sa'yo, feeling mo gumuho na yung pangarap mo. Yung dating kasama mong mangarap, pero hindi mo na nakakasama ngayon. That's painful. Masakit yun. And God sees every pain in your hearts. And today, if you are that person, naranasan mo na maiwang ka ng mga taong inaasahan mo, God wants to bestow restoration in you today. God wants to heal that broken heart today. Kaya nawalan ka na ng kumpiyansang magtiwala ulit, nawalan ka na ng kumpiyansang magmahal ulit ng mga taong nasa paligid mo. It's because of this. It's because of this. But today, hallelujah, before we experience the kind of love kagaya ng ginawa ni Ruth kay Naomi, God wants to heal your hearts today. At kung ito yung panalangin mo, nagsasabi, Pastora, ako yun, naranasan ko yun, iniwan ako sa ere, nung taong pinagkakatiwalaan ko, isinaktan niya ako, iniwan niya ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero lahat ng yun, Lord, sinosurrender ko sa'yo. If that is your prayer, taas mo lang yung dalawang kamay mo sa Panginoon ngayong umaga na ito. Hallelujah, I am speaking for healing right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, sa lahat ng mga relationship na nasira, sa lahat ng mga tiwala na nasira, hallelujah, because of the decisions that we have done in the past, God, I speak healing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Right now, God wants you to be restored. God wants you to experience that full capacity of love that God is giving unto us today. Hallelujah. You can only love people when you are fully restored. You can only trust people when you are fully healed. Hallelujah. And while we're singing this song to the Lord, let the healing of God flow upon this place today as we worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord right now. I have read and I have sung all the songs of your love and what it's done. I have prayed and I have praised to the best of my abilities aloud. My God, I know that I'm your child, and all you ask of me is to Greater are you, Jesus. Greater are you over the worst of pain. Under your loving reign,
days, and my reward knowing that I am yours. is knowing that Say, I greater am are you. yours. Greater are you over the worst of pain. Under your loving reign. Under your loving reign, I'm restored. Now all that I am is yours. Stronger are you. You carry me in your embrace. Unchanging. I'm changing through all of my days, and my reward is knowing that I am You sing yours. all that I am. All that I am, I place in your hands. All I desire is to live in your plan. Let mercy surround me, and grace overwhelm me. In my weakness, Lord, help me to stand. Today, habang nakataas ang ating mga kamay sa Panginoon at habang nakapikit ang ating pong mga mata, I can just sense in my heart right now, God wants us to release all the bitterness in our hearts. God wants us to release forgiveness sa mga taong nakasakit ng ating damdamin, especially those in our family. Yung maliit, pinakamaliit na tampo. God wants you to release that today. Release it, release it, release it right now. Hallelujah, hallelujah. If you can say, Lord, pinapatawad ko lahat ng tao nakasakit ng damdamin ko. Sabihin mo, kapatid. Sabihin mo, hallelujah, hindi ako ang magbabanggit niyan isa-isa. Ikaw ang magbabanggit niyan, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng yan. At si Lord, hallelujah, banggitin mo isa-isa. I hope that you can live this life without any anger. I hope that you can live this life able to love the people around you through thick and thin. Lahat na nakasira ng tiwala mo. Banggitin mo, isa-isa, right now. Hallelujah. If you want to cry out to Jesus, you can cry out to Jesus right now. Hallelujah, hallelujah. Sharabakanda la barabarabarabakanda la barabarabaraba. Shialabahanda la barabahanda la barabarabaraba. We release it, Lord. We release it in Jesus' name. We release it, Abba Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We cast it all. We remove it all, Lord, so that we are able to move forward. At maaari po ba sa oras po na ito, hawakan po natin yung kamay ng katabi po natin. Maghawak-hawak po tayo ng kamay. As a sign, if we may not find our root today, let's be the root in our generation who can be loyal, who can be faithful in good times and in bad times sa mga taong nilagay ng Diyos sa buhay natin. Come on, let's exercise, hallelujah, the gift of prayer right now. Hallelujah. Let's pray sa mga taong nasa paligid natin. Let's pray for the person on your left and on your right. Come on, hallelujah. Hindi mo man nakikita, hallelujah, hindi mo man alam, hindi sinasabi sa'yo ng katabi mo, but that person needs a prayer right now. Come on, let's exercise it. Whatever God is leading you to pray for that person, pray. Come on. Let faith arise in this place. The gift of accountability. The gift of love. The gift of loyalty. Oh God.
Oh God, shalabalaba. Pray for your family right now. Your family needs prayer. Shalabahandalabalababababa. Lord, we pray for our families, Lord God. Hallelujah. Sa lahat ng mga kasuko-sukong sitwasyon, panalangin at pag-ibig ang solusyon. Shalabahandalabalababababababa. Let them experience love through thick and thin. Help us to be like Ruth in our generation today, who can be understanding, who constantly forgives, who constantly understands and loves the people around us. Hallelujah. Shalabahandalabalabalabalaba. Oh, shalabakandalabalabalabalaba. Press in a little bit more. Shalab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 ahandalabalaba. Sabay-sabay po natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Let's sing all that I am. All that I am, I place in your hand. All I desire is to live in your plan. Let mercy surround me and grace overwhelm me. In my weakness, Lord, help me to stand. All that I am, I placed in your hand. All I desire is to live in your plan. Let mercy surround me and grace overwhelm me. In my weakness, Lord, help me to stand. Let the people of God sing. Greater are you over the worst of pain. Under your loving reign, I'm restored. Now all that I am is Stronger, yours. stronger. Stronger are you. You carry me in your embrace, unchanging through all of my days. My reward is knowing that I am yours. Lord, I am yours. Simulan po nating pasalamatan ng Panginoon sa lugar po na ito. Hallelujah, hallelujah. Dinadala ka niya sa right environment. Come on, thank the Lord right now. Hallelujah, hallelujah. Thank the Lord. May bibigay at ilalaan sa iyo ang Diyos ng mga taong makakasama mo. Hallelujah, in Jesus' name, who will never leave you by your side. Hallelujah, a team who will support you, people who will dream with you, people who will love God with you. Hallelujah, Sharaba, thank God, thank God. Oh, Rabahanda, 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 Rabahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At panalangin namin sa buong Light Church family, Panginoon. Lord, we speak love, oh God, through thick and thin. No perfect church, no perfect relationship, but we have a perfect God who loves us so much, Lord God, so that we are able to love the people around us. We are able to be loyal. We are able to be faithful, oh God, in our generation today. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. And today, let's receive the prayer of blessing. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. May you find your root in your family. I receive. May you find a root with the people around you. I receive. May you be like Ruth in our generation today. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito,
Nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon, and we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen, and that is www.lifechurchph.org/give, at makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time, at sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po, and shine for Jesus.